Ang sabi sa 1:26, at sinabi ng Diyos, pansinin niyo po yung sinabi. Sinabi niya lang, nagkagayon. So, kung i-imagine natin, iisipin natin, ganun ka makapangyarihan yung Diyos. Kaya sa buhay natin, kung ano yung sasabihin niya, yun ang mangyayari. Kung sinabi ng Diyos, hanggang dito lang ang buhay mo. Hanggang dun ka lang. Yan po yung Diyos na sinasamba at sinasampalatayan natin hanggang sa kasalukuyan niya. Ang sabi niya, 1:26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa impapawid. So baka itanong nyo, brother, hindi naman Diyos ang gumawa sa akin ngayon. Yung mga magulang, doon ako galing. Kung hindi itutulot ng Diyos na ikaw ay maluwal sa mundong ito, hindi ka magiging tao. Naging kasangkapan lang yung pong ating mga magulang upang tayo ay mag-i-exist dito sa mundo pong ito. Kung hindi niya itutulot, hindi mangyayari. Ang sabi at lahat ng nilikha ng Diyos, sa lahat ng kanyang mga sinabi, ang sabi niya dito, at nakita ng Diyos ang lahat ng kaniyang nilikha, narito, napaka-buti. Perfect po yung pagka-create ng Diyos sa mundo ito. Hindi niya sinabing mabuti lang. Ang sabi niya, napaka-buti. Yan yung salita ng Diyos. Yan yung ating pong tinatalakay sa umaga po ito. At yung salita na yan, ay sa 11.3, yan nga po yung sinabi natin na ng Hebrew, nilikha ang mundo ito sa pamagitan ng salita. Salita din ang ginamit ng ating Panginoong Kristo upang mahikaya ang hindi naniniwala sa Kanya kasi nung panahon ng ating Panginoong Kristo, madami po yung hindi naniniwala sa Kanya nung siya po ay nangangaral sa lupa. Ang sabi ng John chapter 10 verse 38, John 10:38. Mali po yung aking talata. Nung nangangarap po kasi ang ating Panginoon Kristo dito ay hindi siya pinaniwalaan ng mga tao. Dahil sabi niya, ikaw ay mamumusong sapagkat ikaw ay tao, ikaw ay nagpapanggap ng Diyos. Dahil sa 10:30 nito ay sabi niya, ako at ang Ama ay isa. So ipinapangaral niya yung salita ng kanyang Ama. Sabi niya, kung hindi kayo maniniwala sa akin, doon na lamang sa salita ng aking Ama. So sa kabila ng ng mga hindrances, sa kabila ng hindi maraming mga taong hindi naniwala sa ating Panginoon Kristo, hindi siya tumigil ng kapapangaral. So ang sabi niya pa rin sa Mark 16 verse 16, na ipangaral kayo, ipangaral niyo ang salita. Dahil ang gusto ng Diyos ay maligtas po ang lahat ng mga tao. Ang sabi sa Mark 16, sabi niya dito, at sinabi, pansinin niyo po yung sinabi. Dahil ginagamit din yung salita na ito ng ating Panginoon Kristo upang ipangaral o mahikayat yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Ang sabi sa 16, o itaas natin sa 15, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng ginawa. So sa kabila ng mga taong hindi naniniwala, hindi tumigil ang ating Panginoon Kristo sa kakapangaral. Ang sabi niya, ang sumampalataya at mabuting sumuhan, maliligtas na tapot ang hindi sumampalataya ay parusahan. So yan ang sinabi ng ating Panginoon Kristo. Salita pa din yung patuloy na ginagamit upang mahikayat. Salita din ang ginamit ng salita din ang ginagamit ng mga aral sa huling panahon. At direktang inutos ng ating Panginoon Kristo sa lahat ng mga alagad na ang sabi niya, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa.
Sabi niya dito sa 18, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi. So, may sasalitain din, may sasabihin din. Muli kong mabasahin. At lumapit si Jesus sa kanila, lumapit si Jesus sa kanyang mga alagad, na sinasabi. Ito yung sabihin nyo. Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa na ibigay na sa akin. Sabi ng ating Panginoon Kristo. So, ang sabihin niyo sa mga tao, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. So, sabi ng ating Panginoon Kristo sa pamagitan ng kanyang salita, sabi niya, ito ang salita ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Paano mo magagawang gawing alagad ang ilang mga tao kung hindi ka magsasalita? Ano po? Kung hindi mo alam yung tinatawag na Word of God o yung tinatawag na Biblia. Ang sabi pa dito, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. So, sinalita ng ating Panginoon Kristo na ipangaral, gawin ng alagad ang lahat ng bansa. I-share ang Word of God sa iba. Sa panahon po natin ngayon, paano mo ginagamit yung salita? Sa paanong paraan? Paano mo ginagamit yung pananalita mo, yung salita mo? Napapakinabangan ba ito ng mga tao na nakikinig sa iyo? Ginagamit mo ba yung salita mo para sirain yung ibang tao? O para bumagsak yung kapwa mo? Ginagamit mo ba yung salita mo? Yung bawat pagbuka ng bibig mo, ginagamit mo ba ito sa mabuti? O ginagamit mo para lumugbok yung iyong kapwa? Ang mga salita mo ba ay laging masasama? O ang mga salita mo ba ay palaging pagalit? May sinasabi dito may nabasa po ako. Kung ano yung palaging lumalabas sa bibig mo, yun ka. Kung palaging bad words yung lumalabas sa bibig mo, yun ka. Dahil galit sa puso yun eh. Kung palaging galit, yun ka. Kaya ang itinuturo ng banal na kasulatan ay pag-ibig. Yan ang utos. Sa John chapter 15. John 15 verse 12. Ito ang aming utos na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Ang nag-utos po nito walang iba kundi ang aking Panginoon Kristo. Yan yung utos, hindi ito. Kaya ang bawat pananalita natin, o ano man ang sinasalita natin, ingatan natin. Dahil meron sinasabi sa James, yung patungkol sa dila, kung ano yung sinasabi. James chapter 3. Verse 5 to 6. Gayun din naman, ang dila ay isang maliit na sangkap. Maliit lang to. At nagpapalalo ng malaking bagay. Narito kung gaano kalaking gubat ang pinapag-alam ng lubhang maliit na apoy. So kahit maliit na sangkap lang yung tinatawag na dila, kayang guluhin ang mundo. Ang sabi sa 6, at ang dila ay isang apoy, ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap, na dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagningas ang gulong ng katalagahan at ang dila ay pinaningasan ng impyerno. So ingatan natin yung bawat salita. Ano po? Ang sabi sa Colossians chapter 4 verse 6, last na lang po ito.